Bakit hindi dumaraan sa Pacific Ocean ang mga eroplano? Tulad ko, isa ka rin ba sa mga nagtatanong kung bakit hindi dumaraan sa Pacific Ocean ang mga eroplano at mas pinipili pa nila ang dumaan sa mas malayong ruta? Sa katunayan ay humahanap pa sila ng mga alternatibong ruta kahit na sobrang layo nito. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? At yan ang aalamin natin. Alam mo ba na kung titingnan natin ang mapa, ang Amerika at Asia ay malapit lang sa isa't isa kung sa mismong dagat Pasipiko ka dadaan? Oo, tama ka sa narinig mo. Dahil kasi magkaiba ang sukat ng globo at flat na mapa, at kung sa globo natin susukatin ang distansya o layo ng isang lugar mula sa isa pang lugar, ay malalaman mo na meron itong malaking pagkakamali sa accuracy ng sukat. Ito kasi ay dahil kung mapa ang ating gagamitin ay hindi natin makokonsidera ang kurbada ng mundo, at bilang resulta ang matuwid na daan ay hindi ibig sabihing mas malapit ang isang bansa mula sa isa pang bansa. At kung gusto mo ay pwede mo itong subukan sa pamamagitan ng pagkumpara ng mapa at globo sa distansya ng mga lugar. Mas malalaman mo rin na mas mabilis pala ang kurbadang ruta kumpara sa diretsong ruta, at bukod sa ito ay mas mabilis ay mas mainam ang kurbadang ruta kahit na papunta o pabalik sa Amerika, dahil ito ay fuel efficient rin, at dagdag pa dyan ay mas makakatipid sa oras ang bawat isa kung mas maikling distansya ang tatahakin, kaya naman ang biyahe ay mas mapapabilis kung sa kurbadang ruta daraan ng eroplano. Sunod naman, ang mga curve routes ay mas ligtas na opsyon para pagdugtungin ng Amerika at Asia. Ito ay dahil pwede sila makapag-emergency landing kung kinakailangan, dahil hindi nalingid sa kaalaman natin na kung minsan ay hindi talaga naiiwasan na magkaroon ng mechanical malfunctions ang mga eroplano. At dahil may mga safe measures na dapat sundin ng bawat isa ay hindi naman ito life-threatening kung kinakailangan ng emergency landing, dahil mababawasan ang risk na posibleng maranasan kung agad na makakapag-landing sa lupa ang eroplano. Dahil kung tutuusin, ang emergency landing ang pinakaligtas na paraan kung sakali, at bukod pa dyan, ang dagat Pasipiko ay ang pinakamalawak at pinakamalalim na karagatan sa ating mundo. Kaya naman hindi ito ang pinaka-best option dahil sa peligrong dulot nito, sa kadahilanang mahirap humanap ng lugar para mag-landing sa dagat Pasipiko. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi dumaraan ang mga eroplano dito ay dahil sa pattern o weather condition ng lugar na ito, dahil ang mga piloto ay iniiwasan na mapadaan sa mga bagyo na pwedeng magdulot ng turbulence. At bilang resulta nito, ang mga pasahero ay pwedeng makaranas ng anxiety o discomfort, at isa pa sa mga dahilan ay umiiwas din ang mga eroplano sa mga airpaths patungong Mount Everest dahil sa taas ng mga bundok dito na mas mataas pa sa 20,000 feet. Dahil kahit na ang karamihan sa mga eroplano ay kayang lumipad ng hanggang 30,000 feet ay kanila pa rin itong iniiwasan, dahil kinakailangan pang lumipad ng eroplano ng mas mataas para lang masiguro na malayo sila sa mga bulubundukin. At sa sandaling ginawa nila ito ay mararating nila ang mababang parte ng stratosphere kung saan ang hangin ay napakanipis na siyang pwedeng magdulot sa pagbaba ng oxygen level at pwede ring magdulot ng air turbulence. Dagdag pa dyan ay mas malakas ang puwersa ng hangin dito, at ang presensya ng mga bundok ay mas lalo pang nagpapahirap sa mga piloto para kontrolin ang eroplano. Sunod naman ay kinukonsidera din ng mga airline business kung paano sila kikita ng pera, at ito ay sa pamamagitan ng paghahanap ng oras, fuel efficiency at ligtas na daan, dahil mahalaga sa kanila na makahanap ng daan sa pinakamura at mabilis na daan. Dahil mas makakatipid ng oras, mas ligtas at mas mabilis kung curve route ang daang susundin, pero syempre meron din namang mga exceptions. Alam mo ba na may iilan na ring eroplano ang dumadaan sa dagat Pasipiko, lalo na kung ito ay galing o papuntang Hawaii, New Zealand, Japan at iba pang bansa, dahil kung isa sa mga lugar na ito ang nais mong puntahan ay imposibleng maiwasan ang dagat Pasipiko. Sa katunayan, marami talagang dahilan kung bakit hindi pinipili ng mga piloto at mga airlines ang ruta na daraanan sa Pacific Ocean. Kung isa ka naman sa mga mahilig mag-travel gamit ang sasakyang panlupa, ay hindi mo na kinakailangan na ikonsidera ang mga kurbada o pagiging spear ng mundo. Pero iba naman ang kalakaran pagdating sa mga eroplano. Kaya naman kung isa ka sa mahilig maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang eroplano, ay sana nasagot natin ang mga katanungan at palaisipan na matagal nang gumugulo sa iyong isipan. At dahil bilog ang ating mundo, kaya naman ang accuracy ng distansya mula sa flat na mapa, at palagi rin nating tandaan na gusto lamang ng mga airline business na makapaghatid ng mas mabilis at ligtas na serbisyo sa mga pasahero. Ikaw, baka may alam ka pang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga eroplanong dumaan sa Pacific Ocean? Comment down below.